Natutop niya ang kanyang bibig kasabay ng paghawak niya sa kanyang flat na tiyan. Para makasigurado ay nagmamadali siya lumabas at pumunta sa pinakamalapit na drugstore at bumili ng pregnancy test. Hindi siya makapaniwala nang makita ang dalawang guhit na pula na ang ibig sabihin ay positive. Diyos ko po, nagbunga nangyari sa amin ng gabing yun. Paano ko to sasabihin sa kanya? Puspusan na nga ang ginagawang panliligaw ni Cholo sa kanya. Halos lahat ay ginagawa na nito, maging ang mangharana sa kanya. Ayaw niya itong paasahin, lalo na ngayon sa kalagayan niya. Kaya minabuti niyang kausapin nito at patigilin na sa ginagawang panliligaw sa kanya. Maupo ka, Cholo. May pag-uusapan tayong importante. Tungkol saan? Gusto kong tumigil ka na sa panliligaw mo. Dahil wala kang aasahan sa akin. Ayaw kitang paasahin sa wala, kaya habang maaga pa ay sinasabi ko na sa'yo na tumigil ka na. Kaya kong maghintay kahit gaano pa katagal, Patrice, dahil mahal kita, mahal na mahal kita. Pero hindi kita mahal, Cholo, dahil kaibigan lamang ang turing ko sa'yo. Maraming babae, Cholo, at tiyak kong makakahanap ka pa ng mas karapat-dapat sa pagmamahal mo. Pero Patrice, ikaw ang gusto ko, ikaw ang mahal ko. Maring hindi mo pa ako mahal ngayon, pero balang araw ay matututunan mo rin akong mahalin. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang lalaking mahal na mahal mo. Huwag na makulit, Cholo, please. Hindi ako titigil, Patrice, na mahalin ka. At hindi ako magsasawang manligaw sa'yo kahit araw-araw pa. Hayaan mo lang ako sa ginagawa ko, Patrice. Dahil gusto ko to at walang pumipilit sa akin. Bahala ka, basta sinabihan na kita, ha? Tinuloy nga ni Cholo ang ginagawang panliligaw sa kanya. Kahit anong pigil niya dito ay hindi siya nito pinakinggan. Minsan, hinahayaan na lamang niya ito. Dahil sa totoo lang ay nakukulitan na siya dito. Araw-araw itong nasa bahay nila at may dala na kung ano-ano. Sinasamahan din siya nito mag-grocery at magsimba pag-araw ng linggo. Pag-araw ng Sabado naman ay nasa kanila lang ito maghapon. Samantala, isang araw, naisipan dalawin ni Adamson si Brycel. Pero hindi pa man siya nakakapag-doorbell ay kitang-kita niya kung paano maglambingan sina Patrice at Cholo. Sa halip na ituloy ang pagdo-doorbell ay lumakad siya pabalik ng kotse at mabilis itong pinaandar. Binuhos na lamang niya sa trabaho ang kanyang atensyon hanggang sa sumapit ang gabi. Sa halip na umuwi ay nagtuloy siya ng restaurant para mag-dinner. Pagkapasok niya ay agad niya nakita sina Cholo at Patrice na kumakain. Tatalikod na sana siya nang makita siya ni Cholo at tawagin. Wala siya nagawa kundi ang lumapit sa table ng mga ito. Anong ginagawa mo dito, kuya? Kakain. Ikaw lang mag-isa? Oo. Tamang-tama, sumabay ka na sa amin para masaya. Tinawag ni Cholo ang waiter at umorder pa ng mga pagkain. Samantala, hindi maiwasan ni Patrice na palihim na titigan si Adamson. Pakiramdam niya, lalo itong gumagwapo sa paningin niya ng mga sandaling yon. Ano ba ito nangyayari sa akin? Alam ko namang gwapo siya, pero bakit mas gwapo siya ngayon sa paningin ko? Ay naku Patrice, gutom lang yan. Kamusta ka na, Patrice? Okay naman, ikaw? Mukha nga. At mukha ka masaya. Si Brycel, asan? Bakit hindi niyo kasama? Ando sa ninang Laika niya, mamaya pa sila babalik. Okay. Bakit hindi ka dumadalaw sa bahay? Namimiss ka na ni Brycel. Oo nga kuya, ang daya mo. Busy ako sa trabaho, kaya walang time na dumalaw sa inyo. At saka mukhang hindi naman kailangan na nandoon ako. Nang dumating ang mga pagkain ay sabay-sabay na silang kumain. Hindi niya maiwasan ang mapatingin sa dalawa, lalo ganado ang mga itong kumain. Samantalang siya ay nakakailang subo pa lamang. Nang matapos silang kumain ay nag-order ng dessert si Cholo. Hindi niya maiwasan ang mapatingin kay Patrice dahil hindi naman ito ganun dati kahilig sa mga matatamis. Hindi pa man niya nauubos ang kanyang dessert ay nagpaalam na siya sa dalawa na uuwi na. Sige kuya, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Salamat. Nalungkot si Patrice dahil hindi man lang nagpaalam sa kanya si Adamson. At hindi rin siya nito gaanong kinakausap na labis niyang pinagtataka. Bakit parang may nagbago kay Adamson? Hindi naman ganito ang pagkikitungo niya sa akin Bakit ngayon ay kasi lamig ng yelo? Sa paglipas ng mga araw at buwan ay unti-unting napapansin ni Patrice na tumataba siya at nagkakaumbok na ang kanyang tiyan. Nagiging matakaw na rin siya lately.
At walang araw na hindi niya tinitignan ang mga larawan ni Adamson sa social media nito. Pakiramdam niya nga ay nagiging stalker na siya nito. Araw ng Sabado, maaga siyang gumising at nagluto ng tanghalian. Balak niyang puntahan si Adamson para kamustahin ang tungkol sa divorce nila. Dahil ilang buwan na ang lumipas ay wala pa rin itong update sa kanya. Hindi naman sa naiinip siya pero nagtataka lamang siya kung bakit nananahimik ito. Pagdating niya ng kondo ni Adamson ay kumatok siya ng ilang beses pero walang nagbubukas sa kanya. Nang pihitin niya ito ay hindi nakalak kaya malaya siya nakapasok sa loob. Tahimik ang buong unit, kaya nilapag na muna niya sa lamesa ang dalang ulam. Saka siya lumabas at nakarating siya ng swimming pool. Pinagmamasdan niya ang pool nang biglang may umahon galing sa ilalim at si Adamson ito. Wala itong suot na damit pang itaas, tanging boxer shorts lamang ang suot nito. Kung nagulat siya na makita ito, ay mas lalo siya nagulat na magsalita ito. Dahil sa gulat ay hindi niya namalayan na mahuhulog na pala siya. Huli na nang mapagtanto niya na bumagsak ang katawan niya sa mga braso ni Adamson. Oh my God, bakit ganito kalakas ang tibok ng puso ko? Patrice, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, salamat. Sa halip na kumala sa pagkakayakap sa kanya ni Adamson ay nananatili lamang siya doon at pinapakinggan ang tibok ng puso nito. Patrice. Tawag nito sa kanya, pero sa halip na sagutin ito ay nanatili siyang tahimik at ninanamnam ang tagpong yon sa kanilang dalawa. Biglang kinabahan si Adamson nang hindi sumagot si Patrice. Dahan-dahan niyang iniharap ang mukha nito sa kanya. Nagulat siya na makita itong gising at nakatingin sa kanya. Patrice naman, ang akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kasi hindi ka sumasagot dyan. Yung pala'y gising na gising ka naman pala. I'm sorry, hindi kita narinig. Pagkakaila niya dito. Bakit pala nandito ka? Alam ba ni Cholo na pupunta ka dito? Hindi niya alam. Maiksi niyang tugon. Ano sadya mo dito sa akin? Pwede bang bitawan mo muna ako bago ko sagutin ang mga tanong mo? Saka lang niya naalala na karga-karga pa rin niya si Patrice. Binitawan niya ito at nauna na siya naglakad paakyat sa unit niya. Sumunod ito sa kanya hanggang sa makarating sa unit. Maliligo lang ako saglit. Okay, sige. Pumasok na nga ito ng kwarto niya para maligo. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ito. Naka-shorts at sando lamang ito. May dala pala akong ulam. Ano sadya mo sa akin, Patrice? Tatanong ko lang sana kung ano nang balita sa divorce natin. Nakapag-file ka na ba? Bakit ba nagmamadali ka? Dahil ba atat na kayo magpakasal ni Cholo, ha? Okay lang, Patrice. Huwag ka na mahiya. Alam ko naman kayo na ni Cholo. Kaya nagmamadali ka magkipag-divorce sa akin para magimalaya ka na. Kayong dalawa ni Cholo. Teka nga muna, Adamson. Bakit ba nagagalit ka, ha? Hindi ako nagagalit. Naiinis lang ako sa'yo kasi masyado ka nagmamadali. Hindi ka makapag-antay. Ipapaalala ko lang sa'yo, Patrice. 2 years ang kasunduan natin. Kaya kung pwede lang, mag-antay ka naman na mag 2 years. Naiinis na talaga siya sa mga sandaling yun kay Adamson. Pero tama naman talaga ito. Kaya pinili na lamang niya ang manahimik. Ang akala ni Adamson ay uuwi na si Patrice, pero sa halip na umuwi ito ay nagbukas ito ng TV. Hinayaan na lamang niya ito dahil ayaw na rin niya magkipagtalo pa dito. Pumasok ulit siya ng kwarto dahil may tatapusin pa siyang trabaho. Halos 3 oras siya doon. Ang akala niya ay nakauwi na si Patrice. Pero tulog na tulog ito sa sofa. Nakatulugan na nga nito ang pinapanood. Dahan-dahan siya lumapit sa sofa at tinitignan ang natutulog na si Patrice. Masarap ang tulog nito dahil hindi malang naramdaman ang paglapit niya. Pinakatitigang mabuti ni Adamson ang mahimbing na natutulog na si Patrice. Naalala niya ng gabing may nangyari sa kanila. Alam niyang nasa katinoan ito, pero ang pinagtataka niya ay kung bakit hindi nito maalala ang nangyari sa kanila. Ang gusto lang naman niya ay pag-usapan nila ang nangyari. Lalo at siya ang unang lalaki nito. Pero sa gulat niya ay wala itong matandaan na kinakainis niya dito. Tatayo na sana siya nang hawakan ni Patrice ang kanyang isang kamay at tinatawag nito ang pangalan niya habang nakapikit ang mga mata. Umupo siya sa tabi nito at hinayaan na nakahawak ito sa kanyang kamay. Nang biglang tumunog ang phone nito at si Cholo ito. Inis niyang hinila ang kamay niya na hawak-hawak nito dahilan para magising ito. Bakit ba? Natutulog ako.
Unang-una, wala ka sa bahay mo para matulog. Pangalawa, hindi tulugan itong sofa ko. At pangatlo, kanino pa tawag ng tawag ang boyfriend mo? Bakit? Bawal ba matulog dito? Sa inaantok ako. Umuwi ka na. Malapit na magdilim. Baka hinahanap ka na ni Brycel at yung boyfriend mo ay kanina pa tawag ng tawag sa'yo. Linawin ko lang ha, hindi ko po boyfriend si Cholo na kapatid mo. At isa pa, kanino ko pa napapansin na pinagpipilitan mo siyang boyfriend ko. Hindi ko siya boyfriend, Adamson. Dahil may iba na akong gusto at hindi siya yon. Kung ganon, sino ang gusto mo? Yung katrabaho ko, manager din siya doon, gaya ko. Pakiramdam niya ay lalo siyang nainis kay Patrice nang walang pag-aatubili na sabihing may iba na itong gusto. Inis niya itong iniwan sa sala at nagtungo ng veranda. Pero sumunod pala ito sa kanya. At sa pagmamadali nito na maabutan siya ay kamuntikan itong madapa. Buti na lamang at naagapan niya itong hawakan at bumagsak sila sa sahig. Dinig na dinig niya ang malakas na tibok ng puso nito ng mga sandaling yon. Titig na titig siya sa mukha nito, maging ito man sa kanya, walang may gustong kumarap. Patrice, tawag niya dito. Bakit, Adamson, may masakit ba sa'yo? Wala naman. Ikaw, ayos ka lang ba? Oo, salamat at nasa lumuka agad ako. Hindi niya maintindihan pero hindi niya maiwasang makipagtitigan kay Adamson. Yung mga titig na tumatago sa buong katawan niya. Adamson, tawag niya sa pangalan nito pero hindi ito sumagot. Bagkus na natili pa rin itong nakatitig sa kanya. Yung titig na halos matunaw na siya. Tatawagin sana ulit niya ito nang bigla na lamang siya nitong halikan sa mga labi niya. Hindi alam ni Adamson kung anong pumasok sa utak niya nang halikan si Patrice. Ititigil na sana niya ang ginagawang paghalik dito nang tumugon ito. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Nakaramdam ng kakaibang init si Patrice na mga sandaling yon, lalo pa nang gumagapang ang mga halik ni Adamson sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang napapaso sa mga halik nito. Nang maramdaman niyang isa-isang kinakalas ni Adamson ang butones na suot niyang blouse ay naalarma siya. Bigla niya itong naitulak na malakas. No, Adamson, stop. Why? Hindi to tama dahil mali itong ginagawa mo. At paano naging mali? Kasi sa pagkakaalala ko ay mag-asawa tayong dalawa. Meaning kahit ano pwede nating gawin. Oo nga, mag-asawa tayo. Pero wala yun sa kasunduan natin, ha? Wala ba? Kala ko kasi meron. Mabilis itong tumayo at pumasok sa loob, samantalang siya ay naiwan sa sahig. Inis na pinagbabato niya ang bawat mahawakan. Hindi niya alam kung saan ba talaga siya naiinis. Naiinis ba siya dahil pinigilan siya ni Patrice? O naiinis siya dahil hindi natuloy ang nais niyang mangyari? Inis siyang tumayo at nagtungo ng banyo. Doon ay nagbabad siya ng matagal sa shower para maibsan ang init na nararamdaman niya. Samantala na makauwi siya ng bahay ay agad siyang sinalubong ni Cholo at kita niya sa mga mata nito ang pag-aalala sa kanya. Inakay siya nito papasok ng bahay. Saan ka ba galing, Patrice? Sobra akong nag-alala sa'yo. Pasensya na, Cholo. Naka-silent kasi ang phone ko kaya hindi ko alam na tumatawag ka pala. Saan ka ba kasi nagpunta? Bakit ginabi ka na? Wala, may nilakad lang ako mahalaga. Hindi niya sinabi kay Cholo na galing siya sa kondo ni Adamson dahil baka kung ano pang isipin nito sa kanila. Matuling lumipas ang mga araw at hindi na muli nagpunta sa kondo niya si Patrice. May mga araw na gusto niyang dalawin ng mga ito sa kanilang bahay. Ang kaso, sa tuwing nakikita niya nakaparada sa labas ang sasakyan ni Cholo ay umaatras na lamang siya. Napansin ni Patrice na habang tumatagal ay lumalaki na ang tiyan niya. At baka mahirapan na siyang itago ito kay Cholo at sa mga kaibigan niya. Palaging malaking t-shirt at shorts ang suot niya para hindi mahalata ni Cholo ang tiyan niya. Ang kaso ay hanggang kailan kaya?